Good day everyone, we are the group 5 and I am John Lloyd G. Tante and I will demonstrate to you the prompt or how to change the default text that's shown before entering commands. So yeah, first we need to know the what is the command prompt or just a prompt. So a command prompt or a prompt is a sequence of one or more characters used in a command line interface to indicate readiness and to accept commands. So it literally prompts the user to take action. So ano nga ba yung use ng command prompts or yung prompts sa gagamitin natin yun? So it can be used to perform or enter commands and perform advanced administrative functions. So, what is the purpose? Ano nga ba yung purpose ng command prompts o yung prompts na gagamitin din natin ngayon? So, prompts is commonly used to interact with users, to obtain input, and guide program flow based on the provided responses. So, let's proceed to the let's proceed to the demonstration. So, the first thing you need to do is um, yung window keys plus R. So, makikita nyo is yung run tab natin, then itong open, then makikita nyo is naka-input na yung CMD. So, ayan yung i-open natin o yung i-run nating applications para mag-ano siya, para pumunta siya sa command line interface. So, pag in-okay nyo siya, ito yung lalabas. Then, so makikita nyo rito, ito na yung default text nung CLI or yung hinighlight ko dito. Ito yung default text na bago ka pa mag-enter ng command. So, ang mangyayari dito sa hinighlight ko, papalitan natin yung itong hinighlight ko, papalitan natin ng text or i-customize natin siya. So, ang i-input nyo lang is from yung prompt, then meron na tayong naka-indicate dito. Lang natin copy. Prompt, then paste. Ito. Prompt, then prompt name, and then yung $sign then capital letter G. So, kung nagtataka kayo kung ba't kasama itong SG na to. So, pag in-enter nyo kasi yan, in-enter nyo yan, ito yung mangyayari dyan. So, itong nakalagay na natin, default text, so yung command line natin, yung prompt nito is napalitan ng ito. So, nung in-enter natin siya, ito yung lumabas. So, itong sinasabi ko na $sign symbol, tsaka yung capital letter D, ito yung naging kinalabasan niyan, yung greater than symbol niya. So, kapag wala yan, ipapakita ko sa inyo kung paano, kung paano
Dito kung paano pa rin paganahin kung kahit walang greater than symbol. So, mag-input tayo ng kung ano, test lang natin. So, ito ang kaalabasan. At i-read niya pa. So, ayan yung ito yung in-input natin na command, then ito yung lumabas. Example lang yan, example. Kasi ito yung text na ginamit natin eh. Ay, ito yung text na pinalitan natin eh. So, ipapakita ko naman sa inyo paano, kung pag anong magiging itsura niya pag inalis itong greater than symbol. So, um, um, so, gano tayo ng random character. So, pangalan na lang natin. Then, enter natin. So, makikita nyo na wala na tong symbol ng greater than. Mag-input tayo. So, bali nakita nyo, wala na siyang greater than symbol. Ang lumabas na lang is, ito na lang pangalan natin na parang literally na pangalan lang natin na nilagay natin na wala na siyang parang arrow na nakaturo sa ganun dito sa atin. So, natin. So, yun lang. Welcome, my name is Giancarlo Moneda from BSISC 2021. So my topic is about CD or change directory. Ito ay command na ginagamit to switch the directory path in which you are working. So isa siya sa mga commonly used commands sa command prompt. So first is buksan natin yung command prompt. Then para mapagana yung CD is lalagay natin CD. Then, para mas madali na siya ilagay, mas maganda, i-drag na lang natin yung folder na gusto nating ma-direct. So, ayan, nasa C folder na. Pag gusto naman natin ilipat siya, ganun lang din, CD. Then, drag yung D folder. Yan. So, napakasimple lang niya. And then, if, kunwari, wala siya sa screen, and buksan lang natin yung file. Tapos, nandito, kunwari, punta tayo sa C drive. So, para mapagana siya, CD, then B folder, then enter. So, yan, nasa B folder na tayo. Yung iba, kapag yung drive nila ay nasa iba, kunwari, dito, C fold, di ba nasa C drive tayo. Para mapagana yung iba, ang mas magandang gawin is ilalagay natin yung D. Kapag nasa D na drive, ay, ganun lang siya kasimple. Then, ipipaste mo lang yung ganito. Pero dapat di rin to. Ayun lang. So, hello po. Ako nga po pala si Steve Allen S. Santa Ana ng BSIS C 2021. Ngayon po magpapakita po ako ng isa sa mga tricks or command sa command protocol or mas kilala bilang CMD sa ating computer. So, ang gagawin po natin ngayon is
sa computer po natin ay isa-search po natin yung ating CMD. Ayan po. Lalabas na po siyang ganyan. Kayo na po bahala kung ira-run as administrator nyo or hindi. Pero sa trick na to, it's either i-run nyo siya or hindi. Okay lang naman. So, yan po. Ayan po yung lalabas sa una. So, itatype po natin ngayon is, ang trick po pala na gagawin natin is, mag-open ng specific website gamit ang CMD. So, ang gagawin po natin is type po natin start space HTTPS. Tapos yung colon. Tapos dalawang slash. Ganyan po. Then, type the website you want to open po sa ating default browser. For example, is Google. Google.com. Then, enter po. Ayan po. Makikita nyo po is naglo-loading na po siya. At nag-open na po ang ating Google. Pwede rin naman po iba. So, start https://www.youtube.com. Yan po. So, kung ano po yung default browser nyo, doon po siya mag-open. Kunyari po ako po, naka-Chrome po ako. Default browser ko po dito is Chrome. So, sa Chrome po siya mag-open. Kung ang default browser nyo naman po is Microsoft Edge, sa Microsoft Edge naman po siya mag-open. Or sa Firefox. Or sa Internet Explorer. Yun lang po. Maraming salamat po. Good day sir, my name is Leonard C. Rosales from BSISC 2021. Ang gagawin po natin kung paano pong gumamit sa CMD ng pag-create ng folder and pag-delete ng folder gamit po ang CMD. First is open po natin si CMD, i-run as administrator natin, and yes, and dito lalabas na po si command. And upang magawa po natin, una, magki-create po tayo ng folder mkdir, and lagay natin kung anong pangalan ng folder na ilalagay natin. My folder na lang po. Ayan. My folder already exists. Ibig sabihin, yung ginawa po natin dito sa CMD na folder is meron na po. And punta tayo sa file, sa local C, sa Windows, hanapin natin si System32 kasi doon po siya nakalagay, and hanapin natin si my folder na na-create natin. And ayun, ito po si my folder. Ayan. And wala po siyang laman, wala pong laman. And ngayon naman po kung paano naman po siya i-delete gamit dito si CMD. Lagyan natin si rmdir and my folder. Ayan. The system cannot find the file specified. Ayan. Dito si my folder is nawala na siya. And ibalik natin si my folder. Ayan. Dito pwede natin siya lagyan naman. Ang gagawin ng laman, ang gagawin natin is cd my folder. Ayan. Gusto natin siya lagyan ng laman, lalagyan natin ng laman to. Lagyan natin si hello world, echo hello world, and hello text. Ayan. Ayun, nagkaroon na siya ng laman. Nandito na, meron na dito ng text na hello. And kung gusto naman natin i-delete lahat yan ng isang mabilisan, syempre cd and dot. And dito ilalagay lang ulit natin si rmdir my folder
And para ma-delete natin silang lahat, and lagyan natin ng dito /s. Ayan. And my folder, are you sure? Yes or no? Sinasabi yan dito kung i-delete mo ba daw or hindi. Siyempre, i-delete natin. Yes. Ayun. Nawala na po siya. Nawala na si my folder na kinreate natin kanina. Ayun po yung technique ng paggamit sa CMD ng pag-create and pag-delete. Ayun lang po. Thank you. Hi sir, good day. My name is Rinaldo Ben from BSISC 2021. Dito sir is magpapakita ako kung paano mag-shutdown ng laptop or mag-restart, mag-reboot ng laptop sa pamamagitan ng paggamit ng command prompt. So, gagawin natin dito sir is i-click natin to command prompt or CP. Then, pupunta tayo dito. Type natin is shutdown. Enter natin. And ito na ang lalabas. So, magpipili tayo dito kung ano yung gustong gawin natin sa ating laptop o pwede ka mag-reboot dito o mag-restart. Ayan. Ito lang yung pipiliin mo, type mo. So, sample tayo. Type natin dito, shutdown, and so, pipiliin ko is C. Kasi kung pipiliin ko yung iba, baka mamatay yung laptop ko mag-shutdown nga. Yan. So, enter natin. So, dito is customer defined. So, makikita mo dito yung ng operating system mo or command ng yung laptop. Dito makikita mo kung ano yung mga so kung may kailangan kang i-fix sa laptop mo or what else. Marami ka pagpipilian dito, then yan. Ito is shut down the computer, or full shutdown and restart the computer. Ito. And pwede ka rin dito mag-reboot. Ito. Type mo na ito yung G din. Full shutdown and restart the computer after the system is rebooted. So, yun. Pag click mo yun, pag type mo yun dito, yun, marireboot yung system ng laptop mo. So, kaya be careful sa magagawa ng ganito. Yun lang po. Thank you.